Hello. Ah, dito ulit tayo sa Babuyan. Update lang tayo sa ginagawang bakod. So, etong area na to, nabakuran ng yero. Pero yung lampas niyan, hollow block na, napalibutan na to. So, eto po. Ginawa natin, nagpalagay tayo ng division. Ito malapit na matapos. Hanggang doon na. Konti na lang yung tinatapos nila. Ang susunod ay eto, maglalagay na tayo ng cubicle. 3x4 ang luwang para sa mga manganganak na baboy, bagong panganak. So andito yung tali. So 4 meters yan kada poste. Tapos 3 meters, 3x4 yun gagawin natin. So, ayan. Papansin nyo, magaling mag-asintada yung mga karpintero natin. Straight na straight. So, parang naano na nila at kabisado na nila. Di katulad ng mga madaming karpintero ngayon na wala, hindi tinitignan kung maayos yung gawa or hindi. So paglalagay pa lang ng hollow block, asintada na. So konti na lang dyan. Tapos dun sa may timba na kulay green, maglalagay tayo ng kainan dyan para dun lang magluluto ng pagkain dun sa silong ng kawayan. Itatapon na lang lahat yung mga pagkain dito. Hindi na sila lalapit doon sa imbakan ng darak. So mapapansin nyo kahit di kailangang palitadahin kasi malinis yung trabaho, maganda yung gawa. Hindi katulad dito iba yung gumawa dati dito pero kung titignan mo, straight na straight. Pang pang bahay sana eh. So dito tayo maglalagay ng kainan. Dito paggawa ng kainan. Tapos yung mga area na yan, lagayan na lang ng kabir at saka yung mga bagong panganak na baboy. Dito naman, dito ang lutuan or lechonan para hindi sila lalapit doon mga baboy kapag nagpapakain tayo, hindi maamoy. So yun, double purpose yung pinagawa natin, bakod, kainan at saka kulungan. So eto, dito yung isa na malapit ng mga anak. Eto, malapit ng mga anak to. Kala namin dati, kala ko within 1 week manganganakin, pero hindi pa rin. So eto, tatanggalin to, itong kulungan na to pag natapos yun. So ayan, pwede na itong alagaan ng manok na kabir kung walang laman na baboy. Tapos dyan, kapag malinis yan, napier, mabawasan pa ng konti, luluwag dyan, pero malaki na ulit yung mga tinabasan ko. Pinagtabasan ko, malaki na ulit. So mapapansin yung dumi ng baboy natin, maganda, hindi siya yun basa kasi nga may mga halong grass ng napier yung dumi nila. So hindi yun parang tayo ng baka. So magandang pampano to, panlinis ng katawan yung napier. Pangalawa, mataas ang protina. Mataas yung protina ng pagkain na yan. So balak ko doon banda sa malapit sa kabahayan, maglalagay tayo ng ganyan na bakod.
sabay magtatanim tayo ng napier para may mapagkukunan tayo ng pagkain sa baboy. So titignan natin yung mga baboy natin na nanganak, nagsama-sama sila, tapos sa isang nanay na ata magdedede. Andito sila. Oh. So andito sama-sama na yung mga bagong anak, 8 ata yan. Ay 8. 5 plus 7, 13. May mga malalaki pa nga. Andito sila. So ninonurse, dito pala nakakulong, naging isa. So yun. Alam ba't malamig dito? Gustong gusto nila dito. Kumesto pa lalo. Medyo may isang medyo payat eh. Sana mabuhay. Ayaw nila magpadede. So balik tayo doon sa ina-update natin na bakod. So yun, nagpagawa tayo ng bakod doon para hindi na sila makapasok dito. Tapos itong kainan nila doon, papagawa tayo ng isa pa doon na lang para hindi mangamoy dito sa malapit sa temporary na housing natin. Eto, kasi may kwarto na to eh. Pag naglagay pa ng isang kwarto, tapos ayusin yung bubong, papalitan na para gumanda. Hindi na siya kamalig, ay magandang bahay na siya. Baka maglalagay pa ng second floor yung plano. So eto, kung papansinin mo, ang ganda ng pagkaasintada. Eskwalado. Hindi na kailangang palitadahin. Kaso nga lang, sisirain ng baboy yan pag hindi mo pinalitada. Kaya pinapapalitada pa rin. So ang gagawin natin na na cubicle 3x4 na 5 para kapag nanguha ng napier doon, tatapon mo lang dito. So mas mabilis, convenient siya. Parang paggawaan na ng biik ang gagawin natin. So okay na siguro yun 5 cubicle, kasi pag pwede naman nang magdagdag ng mga bakal. Madami kasi bakal doon sa manukan. Dahil yung manukan lalagyan na lang ng net na lang lalagay doon sa mga manukan natin sa karabitan. Madaming bakal doon na wire na ganyan. So shout out nga pala kay Mila Flora Maranan, kay Sir Ronnie Dargantes, at si Arbiniel Madrinan. Shout out po sa inyo. Ingat po kayo sir, mga lalo na yung mga OFW, kahit hindi mga OFW, yung mga nagpapa-shoutout po. Thank you po sa suporta. So eto, so hindi pa tayo bihasa na nag-aalaga ng baboy, pero tumitingin lang tayo ng pwedeng pagkakitaan. Lalo na yung pagpakain natin may 2 college. So hindi enough yung mga kinikita nila, makakatulong tayo. Kumbaga adventure lang tong ginagawa natin, kasi nga hindi pa natin talaga papel yun yung business na ganito. Kumbaga nag-uumpisa lang tayo, nag-uumpisa sa 4 na bulugan, 4 na inahin, 3 inahin, isang lalaki. Tapos after 2 years ngayon nasa 60 na sila. Tapos ang dami pang mga buntis, malapit mga anak. Mahigit 10 ata yun. So ang nangyari kasi, napansin ko,
ang daming ang daming nakukunan na baboy, nalulusaw yung pagbubuntis nila. Yun pala yung isang sala rin, yun pag kinakasta ng lalaki, yung mga buntis na babae, nalulusaw. Parang napipilit sila nakastahin, nagtatampo. So yun, nag-iisip kami ng paraan, kinulong namin, naggawa kami ng mga kulungan na temporary, yung mga bakal, yung mga fence, wire fence. So yun, pinagdudugtong-dugtong namin. Kaso nga lang magkukulang kasi 4 lang yung nagawa namin, ang dami yung buntis. So ang option, yun, walang ibang paraan kundi gagawa ng mga cubicle. Patibayan na lang natin, hindi na yun bakal-bakal, semento na. So ito, the same time double purpose. Pag nanguha tayo ng yung mga napier, yung mga saging, yung mga gabi, kapag niluto, tatambak mo na lang dito. Kumbaga diretso may nanganak, may lumalaki habang naglelechon, may mga bumibili ng biik, diretso. Pero ang isang naman, problema natin, yung area natin, nakapalibutan tayo ng bahay sa banda doon. Di bale dito, malalayo na yung bahay dyan. Dito walang bahay. So kahit pa paano, may amoy pa rin ng konti, or mairita kasi may mga ganun mga ganung tao na hindi naman nakakabala sa kanila, mairita pa rin sila. So yun, palibutan natin ng napier doon sa tabi nila. Dito na lang yung area, malaki pa rin naman to. So hindi nga lang tayo aabot ng mga 300 na baboy, mga ganun. So ang sabi ko na lang, suggestion ko na lang, kung magnegosyo tayo ng lechonan, hindi natin kayang i-produce yung mga ganun kadami, saka walang market ng beef dito dahil madaming nag-alaga. Pero yung lechon bihira lang dito. Minsan may mga madaming galing ng abroad, nagbabakasyon, biglaan kailangan nila ng lechon. Yun, magagila pa sila ng baboy. Kung may naka-ready naman tayong pangbenta, magte-text lang sila, pwede na natin magluto ng lechon, i-deliver. So gayahin natin si Kaparmer hanggang ma-achieve natin yun kita natin, para tuloy-tuloy yung pagpapagawa. Kapag nag-click to, ilalagay naman natin sa pispan yung susunod natin na project, ipapagawa naman natin yon para mag-alaga tayo ng mga bangos, sugpo, alimango, kasi yun yung hobby natin, para pag nag-retire yun, kumikita habang nakatambay, nagpapalipas ng oras, ganun. Habang magtatay tayo ng clinic, habang walang pasyente, dito yung tambayan natin. So wise siguro na plano para hindi nasasayang yung oras natin. At the same time, nakakatulong tayo sa mga trabahador, yung mga nagpapakain ng baboy, yung mga tumatawa sa fish pond. So yun, kumbaga tulong na lang sa kanila. So hanggang dito na lang po, in-update ko lang yun pinapagawa natin na cubicle ng mga mag-aanak na baboy. So hopefully within this week matatapos na yon, 5 3x4 na hollow block. Doon mga anak yung mga baboy natin, doon natin yung mga individual na mga anak, para hindi kung saan na lang sila nanganak. Kasi dati makikita daw nila may nanganak na sa ilalim ng nyog, ilalim ng kawayan, kasi may masukal dati dito. Kumbaga ngayon wala nang damo dahil nalinisan na ng husto ng mga baboy natin. Ngayon dahil madami na sila, kalat-kalat, hindi na alam kung saan nanganak yung iba. Minsan kinakain na ng mga ibang baboy yung mga bagong anak na hindi pa gumagalaw, kinakain yon. So para hindi masayang yung panahon, masayang yung pagkain, at saka kumita tayo, hindi tayo malugi, mas magandang mag-invest kung ano yun makikita mo na pwedeng paraan para hindi maperwisyo yung business natin. Kasi mga lugi yun kasama sa lugi. Biruin mo yun, nakunan na 5,
Eh kung tigli naman di 25 na biik yun, pinaka minimum yun kung tigli naman yung anak nila. O di 25 na biik yun, ipagpalagay mo 2,000 ang isa, di yung 25, 50,000. Sayang. After 4 months saka na naman sila magbubuntis. So yun ganung sistema, yun i-correct natin. So hanggang dito lang po, bye bye po.